Tayo tumayo. Atin pong buksan ang ating mga Biblia dito po sa Malakay, chapter 1. Verse 1 to 8. Basahin mo natin salita. Chapter 1, verse 1 to 8. Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Iniibig ko kayo ang sabi ng Panginoon, kaya yung sinasabi, sa mga mamaniibig, hindi mag-isa ang kapatid ako, sabi ng Panginoon, kaya maiibig ko sila. Ngunit si Esau ay aking kinapuotan at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga tsakal sa ilang. Ang sabi niya ito, tayo naman sa ngunit magbabalik tayo at tinakatayo ang mga sa dako. Ito ang sabi ng Panginoon ang mga po. Sila ay magtatayo, ngunit aking magbabagsak. Tawagan sila ng mga tao, ang gaya ng samahan, ang bayan, ang galitan ng Panginoon, pakailanman. At makikita ng iyong mga mata at iyong sasabihin, dakilain ng Panginoon sa dako roon ng hangganan ng Israel. Nagagalang na lang ang kanyang ama, kabilang ng kanyang Panginoon. Kung ako ay ama, sana doon ang aking lahat. Ako'y Panginoon, sana doon ang dapat sa akin, sabi ng Panginoon ng mga pro sa iyo. Kung ang saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, ang iyong sinasabi sa namin yaman ng iyong pangalan. Kayo'y nangagahandog ng karumalduman na hain sa aking labanan. At inyong sinasabi sa namin, nilapastangan ka. Sa inyong sinasabi, ang dula ng Panginoon ay hamak. Kapag kayo naghahandog ng bulag, hindi ka naman. Kapag kayo naghahandog ng pilay ng Israel, hindi ka samahan. Hirap mo nga sa iyong nagkakamahal. Tulog ng kapagyan niya, kapag nagabinbagyan niya ang iyong mga tao, sabi ng Panginoon sa mga ko. Tayo po'y lumalangin. Tingin natin sa panguna ni Brother Daniel. Ama namin Diyos na may bigil at makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat sa umagang ito na ikaw po ang pagpatuloy na nagkakalaog, Ama, ng mga biyaya at pagpapala, Ama. Salamat sa mga gamang gawain sa umagang ito na ikaw po ang siyang nagbuhos ng pagpapala sa bawat isa. Binusog mo na, Ama, ang iyong mga lingkod na nakinig, Ama. At ngayon sa nalalabing gawain, Ama, sa umagang ito, sa pinakamahalagang bahagi, Ama, ng gawain ito, Ama, sa kinig ng mensahe mula sa iyo, Ama. Nawa ikaw po siyang maglagay ng salita sa bibig ng iyong lingkod, Ama. Amen. Upang ang pawang lumabas sa kanyang bibig, Ama, ay mga salita, Ama, na ikapagpapala ng bawat kaluluwa ng isang Amen. Umaasa po kami, Ama, na wala kaming kakayanan sa aming mga sarili, kundi sa kapangyarihan mo, Ama, na siya po ang gagawa sa umaga nito, Ama. Siya hindi po sa bawat puso, Ama, at siyang magbubusog sa mga aming mga kaluluwa, Ama, sa umaga ito. Kaya ang lahat ng ito, Ama, ay ang hinihiling sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat na buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Buhay ba tayo sa umagang ito? Mayroong kasiglahan na nagpupuri sa ating Panginoon. Alam po ninyo, deserve ng ating Panginoon na maibigay natin yung karapat-dapat na papuri at pagsamba sa Kanya. Na mayroon tayong kasiglahan na umawit, kasiglahan na magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon, sa ating pagharap sa Kanya sa araw na ito. Alam kong nalalaman niya yung laman ng ating mga puso na handa natin siyang sambahin. Handa natin siyang itaas sa ating mga buhay. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay may pamagat na questions from the heart of God. Mga tanong from
sa puso ng ating Panginoon. Dito nga po sa ating teksto na ating binasa, may mga tanong doon ng ating Panginoon. Nasubukan na ba natin na sumagot sa mga tanong? Saan ba nanggagaling o saan ba kadalasan natin naririnig yung mga questions? Questions are made sometimes to test one's ability. Para alamin kung ano yung abilidad ng isang tao. At nangyayari ito especially sa mga eskwelahan. Kung ano yung mga lessons we gathered para matest yung ating ability kung meron ba tayong natutunan dun sa ating pinag-aralan. Kung minsan mayroong mga hard question, di ba? Kapag yung bibigyan tayo ng exam, mayroong easy, mayroong difficult, ano pa? Average na mga questions. Gaano man kahirap yung tanong, kapag ikaw ay nag-aaral na mabuti, there's no hard. Madali lang din sagutin sa isang taong mayroong kaalaman. Sa umagang ito, mayroong tatlong tanong na nagmula sa puso ng ating Diyos that we need to answer properly. Dito sa Malakay, sabi ng ating Panginoon, ito yung si Malakay, he was the last of all Old Testament prophets. Pagkatapos ni Malakay, there will be 400 years of silence pagkatapos niya. Ano ba ang susunod kay Malakay? Kapag nagbigay ng before and after. Mateo. So si Malakay, first message is one of God's love. Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi nga niya rito sa verse 2, iniibig ko kayo. Sabi ng Panginoon, ganun man inyong sinasabi sa ano ka namin iniibig. Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon. Gayon may iniibig ko si Jacob. Ano bang katangian mayroon si Jacob? At sino ba si Jacob? Sa buhay ng ating Panginoon. Di po ba kung babalikan natin yung kanyang buhay, siya yung nag-alay, naghandog ng karapat-dapat sa ating Panginoon na naging katanggap-tanggap sa Kanya. At siya nakapagbigay ng lalhati, ng karangalan sa ating Panginoon. Kaya ang ating Diyos, mayroon siyang tatlong katanungan, hindi lamang sa kanila, kundi maging sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Sabi niya sa una, if I am your Father, where is my honor? Kung ako ang inyong Ama, nasaan ang aking dangal? Meron ngang awitin akong narinig dati, pag-ibig na walang dangal. Meron bang pag-ibig na walang dangal? Sa makamundong pag-ibig, di ba? Minsan may mga ganon. Wala nang karangalan. Sa pagharap sa altar, wala nang dangal. Ihaharap. Pero dito, sabi nga ng ating Panginoon, iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Alam ng ating Diyos yung bagay na yon. Yan ay sinasabi sa Marcos chapter 7, verse 6, na maraming mga taong nagsisitawag sa pangalan ng ating Panginoon. Madali lang tumawag sa ating Panginoon, di po ba? Kung minsan ginagawa pa nilang expression ang pangalan ng ating Panginoon. Sasabi niya, Diyos Lord, di ba? Oh my God, madudulas lang. Makita lang yung kanilang cross, oh my God, yung cross ko nandiyan. Ganon ang mga tao ngayon, ganon nila nilalapastangan ang pangalan ng ating Panginoon. Yung marangal na pangalan na yan ng ating Diyos. O baka isa tayo. No, kung hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, naging expression ko rin yan. Diyos Lord. Maria, ano ba yun? Maria, Jesus Maria? Diyos Maria? Joseph? Pero inalis na tayo ng Diyos.
sa ganong uri ng pamumuhay. Kaya nga dito, sabi niya, if I am your father. Alam niyo yung tanong na iyon ng ating Panginoon, nagmumula sa ating Diyos. Where? Kapag hindi natin kayang sagutin yun, o isang napakahirap na tanong yun, na kapag tatanungin tayo, wala tayong maisasagot na tama, di po ba? Where? Hahanapan ka ng isang bagay. Kung wala, it's a very hard question for us. Ano yung ilalabas natin kung wala, di po ba? Bakit naghahanap ang ating Diyos? Hanapin ba natin yung wala, mga kapatid? Kapag andyan na yung sintas ng sapatos mo, nasaan yung sintas ko? Tatanungin pa natin. Nasaan yung suklay ko? Andyan lang sa harapan mo, sa kamay mo. Hanapin pa ba natin? Di ba't hindi na, mga kapatid? Hindi natin nahanapin yung isang bagay kung nandyan na sa ating harapan. Kaya ang ating Panginoon, naghahanap siya. At kanino siya naghahanap? Maaring sa umagang ito ay katanungan sa bawat isa sa atin. Na maaring kaya mo din naman sagutin. Na hindi ka na maghahagilap ng iyong isasagot sa Panginoon. Dahil alam mo, andito siya sa kaibuturan ng iyong puso. Nandyan siya sa iyong puso. Pero kung wala, sabi niya rito, nasaan ang aking honor? Ano ba yung honor? Alam niyo yung honor na ito, yung karangalan na ito, pinagpapatayan nito ng mga tao. Yung konting karangalan, pinag-aawayan niya ng mga magulang. Kapag yung anak niya hindi nag-first, kapag yung anak niya hindi nakasama sa top 10, sabi nga ng isang nanay dati, hindi nakasama sa top yung anak niya. Huwag kang mag-alala, anak, pupunta ko sa recto, bibilan kita maraming medal. Yung karangalan na to, mga minamahal, alam ko, sa mga tunay na pinanganak ng ating Diyos, kaya nating tugunan. Kaya nating ibigay sa ating Panginoon ang karangalan ito. Sinasabi sa 1 King chapter 2 verse 3. Kaya't maliban ang tao na hindi nakakilala sa ating Panginoon, namumuhay sa kasalanan, kailanman ay hindi natin mabibigyan ng karangalan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Sabi niya rito, sa unang hari, chapter 2, verse 3. At inyong ingatan ang dili ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patotoo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong mga ginagawa at saan ka man pumihit. Kaya dito mayroong kaginhawaan. Mayroong kaginhawaan, mga minamahal. Kapag tayo lumakad sa pagtatapat, sa karangalan, sa katwiran, sa mga daan ng ating Panginoon ay ating iingatan sa ating mga buhay. Kaya nga, serve Him with all our heart. Ng buong puso. Ang ating Diyos. Kaya ibig niya na tayo ay lumakad sa kanyang mga palatuntunan at giginhawa. Saan man tayo pumaroon ang ating mga lakad, saan man tayo pumihit, sabi niya pagiginhawain ng ating Diyos ang ating mga lakad. Mayroong blessing sa lahat ng ating mga ginagawa. Maging pagpapala tayo, saan man tayo dumako, ay magagamit tayo ng ating Panginoon. Di po ba napakagandang bagay?
Magiging clean vessel tayo ng ating Diyos. Nakagamit-gamit, hindi lang tayo naka-stack sa isang tabi, nakatago sa bodega, sa cabinet. Nagiging useful tayo sa kanyang dakilang harapan. Love Him with purity. Cleanliness or purity in the heart. Free from all adulterate something. Concept of holiness. Someone who sins are forgiven, or sins are forgiven. Napatawad ang mga kasalanan. The state of purity. Forgiven. Purify. Cleanse. Nabago ang buhay. Naranasan na po ba natin yung bagay na yun? Na mabago ang ating pagkatao? Kaya kung minsan napakasarap makinig ng mga patotoo ng binago ng ating Diyos. Na dati sa isang magulong pamumuhay, magulong na isipan, ngayon ay nasa kamay ng ating Diyos na nagtatagumpay. May malinis na pamumuhay. Kaya nga po ayaw ng ating Panginoon yung outward appearance lang. Sabi nga niya rito sa Mateo chapter 6 verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Dito sa Mateo 12:34 to 35. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo na masasama ay magsasalita ng mabubuting bagay? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan, kumukuha ng mabuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. Kaya nung nagsalita ang ating Panginoon sa mga eskriba, mga Pariseyo, na sila ay parang sa outward appearance sila, nagpapakita ng kanilang mga gawa. Di ba? Sa mga tao, gusto nilang the applause of man. External expression of purity. Yun yung fake garments to display, but their heart is far from God. Napakalayo sa ating Diyos. Sinabi pa niya, kayo yung mga parang mga libingan malapit ng pista ng patay. Diba? Pag pista ng patay, andun na yung mga malsaboy, pinipinturahan yung mga nitso para gumanda siya. Pero alam niyo po ba yung nasa loob noon? Mga bungo. Doon ipinakita ng ating Panginoon kung anong uring mga taong ito, na ang kanilang paggayak ay nasa panglabas lang. Subalit sabi niya, ang inyong mga kaloob-looban ay mga bulok at mga buto, sabi niya. Yung mga Pariseyo ng mga unang panahon, alam niyo yung mga pulubi, yung mga babaeng bao, sila yung mga hamak ng mga panahon yun. Mga pintaw, yung mga mahihirap ng mga tao, yung mga bulag, yung mga namamalimos. Ito mga Pariseyong ito, kapag sila ay magbibigay ng mga limos, tutugtog yan ng mga pakakak, tutugtog sila, tuturotog sila. Ngayon yung mga pulubi naman, mag-uunan yan lalabas sa kanilang mga tirahan, pipila sila para manghingi ng limos. Bibigyan sila ng limos ng mga Pariseyo. Ganun ang mga ginagawa nila ng mga unang panahon. Kaya sabi niya, huwag kayong gagaya sa mga taong ito na ang kanilang paggaya is full of hypocrisy, sabi niya. Puro kayabangan, puro pakitang tao ang kanilang ginagawa, ang kanilang pagtulong. Kapag sila ay dadalangin, pupunta sila sa mga lipuang daan, nakaunat ang kanilang mga kamay. Sila ay dumadalangin sa ating Diyos. Pero pinapakinggan ba sila? Kaya sinasabi ng ating Panginoon,
dito sa chapter 23, verse 27, alam niyo, nasusugatan yung kanilang mga puso. Sa kalaunan nga, sila rin yung nagpapatay, nagpapako sa ating Panginoon dahil lubos na nasaktan, ini-expose ng Panginoon kung ano yung kanilang kalagayan. Di po ba? Kaya nga, nabubuhay tayo ngayon sa sanglibutang ito na kung saan napakarami rin nagsisitawag sa pangalan ng ating Panginoon. Sa kanilang mga labi, minamahal nila ako. Subalit ang kanilang mga puso ay napakalayo sa akin. Kaya sabi ng ating Diyos, sabi niya, if you love me, if I am your Father, tinatawag niyo akong Ama, nasaan ang aking karangalan sa inyo? Kaya mga Pariseo, ito kinukuha nila ang lahat ng karangalan. Tinatanggap nila ang mga papuri sa kanilang sarili at hindi pinagkakaloob sa ating Diyos. Kaya mga anak ng Diyos sa umagang ito, sa lahat ng mga ginagawa nating papuri at pagsamba sa Kanya, karapat-dapat na itaas natin ang Kanyang dakilang pangalan. Na mamatay ang ating sarili upang maitaas naman natin siya sa umagang ito. Kahit pagpunta pa lamang natin sa bahay dalanginan, Panginoon, ibig ko na maparangalan kita sa aking buhay. Mamatay ang aking sarili, mawala ang aking sarili, upang ikaw naman ay mataas sa aking buhay. Kahit doon natin nalulalhati ang ating Diyos. Doon natin nadarama ang Kanyang presensya sa ating mga buhay. Panginoon, ako isang hamak lamang. Hindi ako karapat-dapat na magdala ng iyong mga salita, ng iyong pangalan. Subalit salamat, pinaging dapat mo ako, at hiyato ako ngayon, na nagtatagumpay laban sa kasalanan. Nagtatagumpay na ba tayo, mga minamahal, laban sa kasalanan? Kapag hindi pa ang altar ay bukas para sa bawat isa. Panginoon, mayroon pa akong kasalanan sa aking puso. Kung minsan nakakagawa pa ako ng mumunting mga pagsisinungaling sa iyong dakilang harapan, bakit hindi mo siya bigyan ng karangalan sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng iyong paglapit at ilantad mo ang iyong kalagayan sa harapan ng ating Diyos. Hindi natin iisipin kung anong sasabihin ng tao sa atin. Ang concern natin dito, kung ano tayo sa Kanyang harapan. Kung ano tayo sa bawat araw sa Kanyang harapan. Meron ba tayo pagtatagumpay sa bawat araw na lumilipas sa ating buhay? Nagagawa ba natin ang mga hinihingi ng ating Diyos sa atin? Kaya sabi niya, inwardly, you are full of hypocrisy, getting all the attention of the public and the applause of people. Sabi ng ating Diyos sa mga Pariseo. Alam niyo ang standard ng ating Panginoon from citizenship in the kingdom of God are extremely high. Napakataas yan. Napakataas yan. God hates the external and outward appearance of people na ibig na sa paglabas lang nagbibigay ng luwalhati. Those who live in shallowness. Kundi ang kalagayan ay standard ng iglesia ng ating Panginoon mula noon hanggang ngayon ay hindi nababago po yun. Cleanliness. The purity of the heart. Living without sin. Kaya walang makasalanan na nasa iglesia. Walang makasalanan na nasa pamilya ng ating Panginoon. Mingling with people of God, hindi iyon ang prueba na tayo mga anak ng Diyos. Kasama na ako sa katarungan na kumakanta ng sa Diyos ang luwalhati, kabanal-banalan. Hindi po yon ang batayan ng ating Panginoon. Kinakailangan personal magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, malinis ang iyong puso. Mapatawad ang iyong mga kasalanan at mabago ang iyong buhay. Yun ang pinakamagandang karanasan. Pinakamayamang karanasan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, mapalad ang may malinis na puso at makikita nila ang Diyos.
Mapala, they shall see God. Honoring God with a cleansed heart. Doon maging acceptable yung ating mga papuri sa ating Diyos. Kaya ng ating Panginoon nangungusap siya sa mga Hebreo, yung mga audience niya mga Hebreo. Ngayon, yung mga Greek people, gusto rin nila talaga na makita ang ating Panginoon na mukhaan. Iniisip-isip nila yung kanilang, alam niyo yung mga kalahi ng ating Panginoon ng mga panahon ngayon. Nagdidream pa sila na darating yung kanilang hari na nakadamit ng maringal na damit, pinaglilingkuran, binibigyan siya ng crown. Digong-digo sila. Digong-digo sila sa kanilang mga, dahil literal yung kanilang ibig na makita. Alam niyo, sinasabi nga rito na mapalad ang may malinis na puso at makikita nila ang Diyos. Nakita na ba natin ang ating Panginoon sa ating mga panalangin? Nakita na po ba natin siya, mga minamahal? Hindi literal natin makikita ang mukhaan ng ating Panginoon. Subalit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pwede natin makalinig ang ating Diyos sa ating mga pagsamba. Kaya kinasasabitan natin ang mga araw ng mga pagsamba sa ating Panginoon. Na mga araw, oras ng mga panalangin sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kung minsan kaya sa panalangin pa lang, damang-dama natin na nariyan yung mga paghipo, yung mga pagtugon ng ating Diyos sa ating mga panalangin sa Kanya. Di ba yun? Spiritual na pakahulugan, na kalagayan natin. Sa bawat araw ay nakakapiling natin. Nakikita natin mukhaan ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya sasabihin natin minsan answered prayer sa ating mga panalangin, kasama yung ating mga kapatid. Tinutugunan niya yung ating mga panalangin. Kaya nga, the Hebrew were a people of God who served an unseen God in their life. Kaya nung pumunta ang ating Panginoon sa isang lugar, sabi niya, may nakita siya doon, ang dami nilang mga Diyos-Diyosa. Saan ba yung lugar na pinunta nila? Marami iba-ibang Diyos yung kanilang sinuserve. Pero may nakalagay doon sa isang Diyos na hindi kilala. Kaya sinabi ni Pablo, ito ang aking introduce sa inyo. Dahil mayroon pang hinahanap yung kanilang mga puso. Mayroon pang hinahanap. Ganoon yung kalagayan natin noon. Mayroon na tayong reliyon. Pero mayroon pa tayong hinahanap. Kaya nung nahanap natin siya, nakilala natin siya, heto tayo ngayon. Buong kagalakan natin na ipaghahandog, na ibibigay yung ating buhay sa ating Panginoon. Ang paglilingkod na yan, ang kagalakan na yan ay hindi kailanman mababayaran ng anumang salapi. Hindi natin pwedeng i-replace yung kagalakan natin in this material world sa mga bagay na ating nakikita. Yung kagalakan na yun. Ibig ba natin masumpungan sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon? Sa umagang ito, hinahanap ka ng ating Panginoon. Hindi aksidente na ikay na pa dito sa lugar na to. Hinahanap ka niya. Ibig niya na makasayo ang mayamang karanasan niya. Na makapamuhay ka para sa ating Diyos. Na makapagbigay tayo ng honor sa Kanya. Kaya sinabi dito sa Deuteronomio chapter 6, chapter 6 verse 4 to 6. Dinggin mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ang iyong buong lakas.
At ang mga salitang ito ay aking inuutos sa iyo sa araw na ito at sa iyong puso. Sabi niya rito sa verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay naihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Kayo yung gili ng ating Panginoon na ating sinasalita. Pagka daw tayo nauupo, anong ating sasalitain sa ating anak? Ang kabutihan ng Diyos. Pagka ikay natutulog, matutulog na, iyon din. Sa gayong bagay, mga minamahal, may tutuwid ang daan ng ating mga anak. Kaya napakapalad yung mga anak na mayroong mga magulang na Kristiyano. Amen ba, mga anak? Kung sila ay makikinig. Pero alam ko, meron talagang likas na mga anak na masunurin, na nakikinig sa mga magulang at nakakagalak sa puso yun. They are giving honor to God. Alam niyo mga anak, putong yan ng mga magulang. Amen ba? Mga putong ang mga anak. Yung father, kapag nagkakalat yung mga anak, saan nakapatong naman yung kahihiyan? Sa tatay. Kasi kapag nag-asawa yung anak natin, pag babae yan, ang nawawala sa kanya, una, pilyedo. Kaya gusto nila, baby boy. Pag unang baby pa lang, gusto niya yung baby boy na kaagad. Kasi kapag yung pilyedo niya, yun ang dadami, di ba? Mawawala yung pilyedo. Pero kapag yung mga anak ay iba-iba yung mga landas na tinahat at medyo napariwara ang buhay, anong sasabihin nila? Yung anak mo. Kapag karangalan naman, anak natin. Kapag yung anak ay hindi karangalan, yung anak mo, madiin pa yung mo. Pero ang ating Panginoon, yung karangalan, yung bawat isa sa atin, mapababae man, mapalalaki man, yung pangalan ng ating Diyos ang ating dala-dala sa umaga ito. Kaya mapalad tayo kung yung salita ng ating Panginoon ang ating dala-dala at ating iniingatan ito. Amen? Dito sa John 1:18, sinasabi niya rito na yung mukha ng ating Panginoon ay ating makikita John 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nga walang nakakita sa Kanya. Pero kapag tayo ay naging anak ng Diyos, kung minsan tayo na lang din yung nakikita ng mga tao. Dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia. Bilang kanyang mga anak, they read Jesus. They see God. Nakikita nila ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya napupuri ang ating Panginoon, di po ba? Sa ating mga trabaho, ano ang ating, paano tayo makipag-deal sa kanila?
dealing with other people. Mahalaga ba sila sa ating paligid? Siyempre, pagpasok mo pa lang, maaaring magtatiming ka sa office ninyo. Paano natin sila i-approach? Nakikita nila na mayroon tayong Panginoon. Aba, masigla, masaya. Hindi parang kalbaryo. Diba ang ating buhay? Hindi mabigat yung buhay na kasama tayo, di po ba? Kundi nagaganaan din yung mga tao sa ating paligid. Dahil kung minsan, maaring tayo lang yung nakapagbibigay sa kanila ng kagalakan. Baka punong-puno rin sila ng problema. Pero bilang isang anak ng Diyos, tayo nagbibigay ng liwanag sa kanilang buhay. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang ilaw ay hindi natatago. Sabi nga, hindi tinatakpan sa isang takalan. Kundi ito ay nakikitang maliwanag ng mga taong nakapalibot sa atin. Kaya nga, yung ways natin, yung everyday life natin, they see God as He lives in our life. They see the pure heart. They will see God in us. Living a life with His Holy Spirit in us. Yung Espiritu ng Diyos na suma sa atin. Doon tayo nagbibigay ng honor sa Kanya. Kaya nga po dito bilang mga anak ng Diyos, ang mabuting anak ay dangal ng magulang. Ang isang mabuting Kristiyano, ang isang anak ng Diyos na namumuhay, nagpupumilit, na mabuhay para sa Kanya, ay nagbibigay ng dangal sa ating Panginoon. We become spiritual children by receiving Christ in our life. If we walk holy and righteously, we gave honor to Him. Kaya hindi natin pinag-uusapan dito yung taas ng antas ng pamumuhay natin. Kundi yung antas ng pamumuhay natin, yung karanasan natin sa ating Panginoon, mga minamahal. Kung anong karanasan natin na ibig ng ating Diyos. Honor Him in our life bilang mga Kristiyano. Helping each other. Pagtutulungan sa bawat isa. Nakapagbibigay ng honor yan sa ating Panginoon. Tignan mo yung mga anak na nagtutulungan sa isang pamilya. Hindi nag-iinggitan. Hindi naghihilaan pababa. Kapag napuri ni mami yung isa, o bakit ako din? Diba? Honor, di ba rin ng kuminsan sa saglibutan, di ba rin ng masaktan yung kapwa, basta't umangat lang ang kanilang kalagayan. Sa mga anak ng Diyos, di ba rin ng tayo yung nasa baba, tayo yung nandoon sa floor, okay lang, kahit tayong tungtungan, basta may taas sila. Dahil ang ating concern, mas maigi ng ating Diyos ang siyang nagtataas sa atin. Hindi yung tao. We do not need that. Hindi natin kailangan ng tao magtaas sa atin. Our main purpose is to give honor to God. Sinasabi niya rito sa chapter 4, verse 11 ng Apokalipsis. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalwalhatian at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nangagsilitaw at nangalikha. Kaya nga po karapat dapat na ang ating Panginoon, siya ang mabigyan ng parangal. Yung kaya tayong pagmalaki ng ating Panginoon. Gaya ni Job, pinagmalaki siya ng ating Diyos. Honor is for the purpose, sabi niya, to lift up the name of our Redeemer, our God Almighty. Kaya kung minsan, dahil sa pangalan Kristiyano na ating dala-dala, Kristiyano lamang, tanging pangalan, tatahan sa langit magpakailanman. Hindi yung pangalan ng relihiyon nang itinayo ng sino mang tao. Ito yung relihiyon namin.
Napakarami namin dito. Dito, yung mga aawit namin, ang gagaling. Andito lahat yung mga taong mayroong posisyon sa gobyerno, dito sa religion namin. Ito na yung totoo. Kapag dito kayo sa religion na yon, ito pagpapalain ang inyong buhay. Hindi yung promise ng mga tao, mga minamahal, kundi yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang ating kailangan. Yung pangalan ng ating Diyos. Kaya kung minsan, anong religion ninyo? Kapag sinabi rin natin na tayo yung Kristiyano tayo, hindi, sino yung founder ninyo? Sino ba ang founder natin, mga kapatid? Di ba si Kristo? Siya ang dapat na mataas, hindi yung sino mang tao. Yung mga kilalang mga tao na kung minsan, yung mga pamumuhay nila ay labis-labis na. At naghihirap yung kanilang mga miyembro. Kita mo sa iglesia ng ating Panginoon. Dito makikita mo yung mga lingkod ng ating Panginoon. Mahirap pero mayaman sa pananampalataya. Mayaman sa pagmamahal. Mayaman sa paggalinga. Sa suporta. Na kung minsan maaaring wala mga material na may tulong sa'yo, pero yung kanilang concern, yung kanilang pagdamay sa panahon ng iyong kailangan, ay damang-dama mo, hindi ka kaplastikan yung mga ginagawa ng mga anak ng Diyos. Kundi kapag sinabi nila, ay totoong mararamdaman mo sa kaibuturan ng iyong puso, na riyan ang kanilang pagdamay. Sa mga panahon na kailangan mo talagang full support yan. At personally, naranasan ko yung bagay na yun, mga minamahal. Hindi ko rin alam ang inyong karanasan, pero alam ko, buong buhay ko, pinagpapasalamat ko sa Diyos na nagkaroon ako ng pamilyang ito. Napakaliit ng aking pamilya. Pero nakita ko yung mga totoong anak ng Diyos. Kaya sa aking mga panalangin, nakikita ko ang ating Diyos sa buhay ng bawat isa. Di ba't yung napakagandang karanasan? Ipagpapalit pa ba natin yung bagay na yon? Kaya nga po, yung buhay natin sa mundong ito, kung ano yung kaya natin gawin ngayon, gawin na natin. Hindi natin ipinagpapaliban pa. Saka na lang ako maglilingkod na totoo. Kapag edad ganito na ako, sino magsasabi ng bukas na yon na nangyayari pa yung mga binabalak natin sa buhay natin kung wala ang ating Diyos? Nabasa niyo yung buhay ni Alexander the Great? May post ko yun sa ano ko eh. Hindi ko alam kung may nakabasa dito. Si Alexander the Great, na-conquer na niya lahat ng kaharian. Sa totoo lang, umiyak nga siya nung wala na siyang makukonquer eh. Pero alam niyo nung kukunin ng Panginoon yung buhay niya, hindi na siya nakauwi pa sa kanilang bahay para makita pa niya yung mga loved ones niya. Para bigla na lang na nahulog yung kanyang lakas, yung kanyang katawan. Kaya nung kanyang tatlong kahilingan, 3 wishes of Alexander the Great, ano yung una niyang wish? Na yung kanyang kabaong ay bibit-bitin ng kanyang mga famous doctors. Sila ang magdadala sa kanya yung march niya from doon sa kanyang pinanggalingan patungo doon sa cemetery. Sila ang magbibit-bit ng kanyang kabaong. Pangalawang wish. Ano yung pangalawa? Na yung kanyang mga treasure. Yung kanyang mga treasure from the treasure's house na kanyang na-accumulate sa pagiging hari niya will be scattered along the way papunta sa libingan niya. Scatter lahat. At yung pangatlo, yung kanyang kamay ay ilalaglag doon sa kabaong. Papakita. Nakalabas yung dalawang kamay niya. Nakakita na ba kayo?
Kay Alexander the Great nangyari yan. Binibitbit yan, nakalabas yung dalawang kamay niya, empty hand. Kaya yung pinakapaborito niyang general, nagtatanong-tanong sila, hindi nila alam kung anong message nito. Bakit yun ang kanyang kahilingan. Nagtanong yung favorite general niya. Sabi niya, bakit, ano po ang ibig sabihin nito? Mahal na general, ang tatlong wish mo na to. Una, sabi niya, kaya ibig ko na nung unang wish niya, ang mga doktor siya magbibigay sa aking tabaong para makita ng lahat in the face of death, walang magagawa ang tao para pagalingin ang anumang karamdaman. At pangalawa, na ang mga bagay sa mundong ito na nakuha na mga bagay sa mundong ito ay panglupa lamang, yung kanyang mga kayamanan na niskatter, na hindi madadala ng ninuman ang kayaman ng kanyang naipon. Ang pangmundo ay pangmundo lamang. At yung pangatlo, sabi niya, nilalagay kanyang daan para makita ng mga tao na ang tao dumating dito sa lupa empty hand at wala siyang madadalang anuman. Kaya mga minamahal, yung honor na may bibigay natin sa ating Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating mga paghahandog. Not all material things, kundi sa ating malinis na buhay na ating ihahandog sa ating Diyos sa umaga nito. Temporal things cannot substitute the eternal things. Kaya hindi natin pwedeng ipalit yan. Walang value yan na may pagpapalit sa mga bagay na espiritual na tatanggapin ng ating Panginoon. Kaya kung ano yung karanasan natin ngayon, ingatan natin. Pagyamanin natin. Linangin natin yung mga talentong yan na ibig ng ating Diyos na magamit sa kanyang kaalan. Kaya nga yung a father remains faithful when others desert us. Yung literal na tatay, nananatili yan na nandyan sa tabi ng kanyang anak. Ano man ang mangyari. Ganyan din ang ating Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak. Sabihin niyo sa akin sa umagang ito, meron ba tayong magagawa kung wala ang ating Diyos sa ating buhay? Wala din po ba? Siya na nagbibigay ng lahat sa atin. Kaya nga sabi niya, if I am your master, where is your fear? Kung ako ang inyong master, nasaan ang iyong takot sa akin? Kaya sana sa buhay natin ito, ang ating puso ay laging handang pabuhok. Sumunod sa Kanya. Panginoon, turuan mo ako ng ayon sa iyong mga aral at saway. Napakagandang katangian niya ng isang Kristyano. Na meron tayong pusong handang sumunod sa Kanya. Kaya nga yung mga disipulo ng ating Panginoon, nung napuspos ang kanilang pananampalataya, kanilang puso, handa nilang sundin ang kanilang master hanggang sa kamatayan. Hindi nila minahal ang kanilang buhay. Following Christ reveals that we regard Him as our master. Si Pablo, tinawag niya ang kanilang sarili na siya ay alipin ng ating Diyos. Romans chapter 1, verse 10. At laging sinasamo ko, kung gayon sa wakas, sa anumang paraan, ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos nang makarating sa inyo. Alam po ninyo si Pablo ay naging lingkod ng ating Panginoon na naging matapat siya. Na sa kanyang pagsunod sa ating Diyos,
ay buong buhay niya na inialay ang kanyang paglilingkod sa Kanya. Tinawag niya ang kanyang sarili, siya'y alipin ng ating Diyos. At saan man siya dinala, ano man yung kanyang sinabak na mga pagsubok sa mga Hudyo, sa mga Grego, ay natiis niya yung mga bagay na yun. Dahil ibig niya na sa pagiging alipin niya ay yun lamang alam niyang makapagbibigay ng karangalan. At dito sa pangatlo, if I am your Lord, pangatlong tanong, why you offer sick, blind animals as sacrifice? Doon na po tayo sa verse 8, doon sa Mika, sa Malaka, tama. Natin binasa. At pagka kayo naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap nga ninyo tagapamahala, talugdan ka baga niya at tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mahukbo. Sabi nga, we can honor Him, our Father, with our substance. Kung ano yung nasa atin, na ina-offer natin sa ating Diyos. Alalahanin po natin sa umaga nito, deserve ng ating Diyos kung ano yung the best na nasa atin. Hindi yung tira-tira lang, tirang oras, tirang lakas, kung mayroong barya-barya. Bakit? Kaya sabi ng Panginoon, bakit napakahirap na ialay ng isang tao sa Diyos yung karapat-dapat? Kasi noong unang panahon, ganoon maraming kalagayan sa mga Israelita, ganoon sila maghandog sa ating Panginoon. Kung ano na lang yung hindi na, kung yan, magpapakilo ng kamatis siguro, yung medyo may sira-sira na, ito na lang, sa Diyos na to. Si Esau, di ba? Ano ba si Esau? Ano yung kanyang in-offer? Gulay? Mga gulay din yung siya yung maggugulay, di ba? Hindi natin alam kung anong klaseng gulay ang iniaalay niya sa Panginoon. Hindi naman siguro porke gulay talagang inayawan ng Diyos ay inayawan dahil gulay lang. At ito naman si Jacob ay mga the best na mga alaga niya. Ang conclusion doon ng mga maraming mga Bible scholar, yung puso ni Esau, mayroong diferensya. Mayroong diferensya sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi niya in-accept. Hindi tinitignan ng Panginoon kung gaano kalaki at kung gaano kaliit ang ating iniaalay sa Kanya sa umaga nito. Ang concern ng Diyos doon, kung anong uring puso mayroon tayo sa oras na tayo naghahandog sa Kanya. At kailanman hindi hanapin ng Diyos yung wala sa atin. Kung ano yung mayroon ka. Handa ba natin ibigay iyon? God has given His best for us. Ang Diyos na nagbigay sa atin, the best. The best, mga minamahal. Walang iba kundi yung kanyang bugtong na anak para sa iyo upang magkaroon ka ng buhay. Upang magkaroon tayo ng pag-asa sa Kanya. Tiniis niya na ibigay ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Upang ikaw'y magmana ng buhay na walang hanggan. Upang mabuhay kang masagana. Upang magkaroon ka ng mapayapang buhay sa buhay na to. Kaya nga, Christ is the spotless Lamb of God, shedding His precious blood for you and me. Siya yung kordero ng Diyos na ibinigay sa atin, na pinatay para sa atin,
buhat pa na nitatagang sanglibutan upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sana sa umagang ito, maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Sa bawat araw ng ating buhay, pinapacheck natin sa Panginoon, Panginoon, ano ng kalagayan ko sa araw na to? Sa iyo. Gusto ko, sa bawat araw, ingatan mo ang aking buhay. Kung malinis lang yung puso, patuloy mo pinapasaliksik yan. Kung hindi pa, mayroon ka pang duda sa iyong kalagayan. Bakit hindi mo ilapit ang iyong buhay sa ating Diyos? Tatlong tanong ng ating Panginoon. Nasagutan na ba natin siya? Natugunan na ba natin ito ng tama sa kanyang harapan? Tayong lahat ay tumayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, na minahal po kami ng mga panahon na hindi po kami kaibig-ibig sa inyong dakilang harapan. Sa umagang ito, Panginoon, huli namin narinig ang iyong mensahe. Itong salita mo ito, Panginoon, ay hindi salita ng sino man, kundi ito'y nagmumula sa inyo. Kailangan namin naman na naway ito po ay magbigay ng pagpapala sa bawat isa. May tanim sa puso ng bawat isa. Mahal mo po ang bawat isa sa amin. At sa bawat araw, Panginoon, bibig namin na aming mga puso ay maging approved sa inyo, Panginoon. Mayroon kang magawa sa buhay ng bawat isa. Panginoong Diyos, kung mayroon mang narito na nangangailangan sa iyo, mayroon siyang longing sa kanyang puso. Mayroon pang kawalan na kanyang hinahanap. Tulungan mo siya, manaming Diyos, na magpakababa sa mga oras na to. Lapitan ka sa kanyang buhay. Ibig namin, Ama, na makapagbigay kami ng karangalan sa inyo. Kaya tumipo ka po, Ama, sa puso ng bawat isa. Kaya habang inaawit yung awit ng panawagan, hayaan mo po, Panginoon, na may lumapit sa inyong altar ng panalangin at hanapin ka. Makita kang mukhaan sa umaga nito. Sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Tayo umawit. Bakit hindi ka lumapit sa altar ng panalangin? Kailangan mo siya sa iyong buhay sa umaga ito. Sa mga hindi pa nakaranas ng kaligtasan, inaanyayahan ka dito sa altar ng panalangin. Bangon yung mga taas sa umaga nito. Marinig ng piling ng ating Panginoon. Huwag ninyong kapagmatigasin ang inyong mga puso. At bangon yung parang lapitan mo siya sa umaga nito. Sa mga mayroong karamdaman, ang Diyos din ang dakilang manggagamot sa umaga nito. Meron ba?
Isa pang awitin. Salamat sa Panginoon sa tagumpay ng kanyang gawain sa araw na to na si Lolo Jaime ay nakalapit sa ating Panginoon. Salamat na sa kanyang katandaan ay mayroon pa rin siyang mababang tao. Sa kabuti ng ating Panginoon, tayo dumadangin na sa ating pangwakas na pananalangin. Hilingin po natin sa pangunguna ni Sister Sarah. Magbanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming sahin na aming po narinig sa umagang ito. Salamat rin po sa pagpapaala sa aming mga puso na inyo po binigay. Alam po namin na kayo ang nagpuno ng pangangailangan ng bawat isa sa umagang ito. Salamat rin po na nakalapit si Lolo sa umagang ito. Tulungan niyo po na siya, Ama, na kayo po na din ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanya. Sa pagtatapos po ng aming gawain, nalangin po namin na kayo po na ang siyang patuloy din na tumulong sa amin hanggang sa mamayang hapon naman na gawain ay patuloy niyo po na ang kaming pagpalain. Nalangin rin namin yung pagkain na ihahain sa tanghaling ito. Kayo na po na ang basbas at siyang magbigay po ng kalakasan sa aming pangangatawan. Pinupuri po namin kayo sa inyong kadakilaan, sa aming mga buhay ang magbanal. Salamat po sa inyong patuloy na pagpatnubay sa amin. Kaya sa umagang ito, inadakila po namin ang inyong pangalan. Pinabalik po namin ang mataas na papuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayo magdamayan na. Yes, I love you.